Hi guys, good morning. This is Jefferson Esquivel from the Esquivel YouTube channel. And for today's vlog, maglo-long ride tayo, no? Gamit itong nabili nating Honda FD 2007. So, tingnan natin kung gaano to kalakas sa gas. Let's go! One click. Let's go. So guys, gamit natin tong Honda Civic FD natin, no? So nakuha ko siya sa isang kaibigan. Naibenta na kasi natin yung Altis natin, no? Nangailangan tayo ng pera. Subukan natin siya sa long ride, no? Sakto, may kailangan akong gawin sa Matnog Sorsogon. Ilo-long ride ko siya ngayon. Hopefully, o sana hindi tayo magkaroon ng kahit anumang problema, no? Sa sasakyan na to. Ang gas consumption nito, sabi nila malakas. Well, tingnan natin. So, it's 7 o'clock na in the morning, guys. Mahaba-habang biyahe ito. So, expected ko mga 10 siguro ako makakarating sa Matnog Sorsogon. So, nasa C5 na tayo, no? So maluwag ngayon kasi holiday, National Heroes Day. Bago tayo bumiyahe papuntang Bicol, no, may mga pinaayos lang ako at pinapalitan dito sa ating Honda Civic. So unang-unang pinagawa ko dito nung nakuha ko is yung glass, kasi marami ng watermarks. And then yung ilaw pinadetail natin, no, para medyo pumuti. Mamaya pakita ko sa inyo kapag hinto natin doon sa flyover sa SLEX. Tapos sunod yung wiper, no, wiper blade, pinapalitan na din natin yun para maganda sa biyahe kahit umulan. And next thing yung ilaw. So tumakbo tayo nung isang araw kay Orion para magpakabit ng headlight saka yung park light. Maganda yung nakuha natin at medyo maliwanag. Hindi naman top of the line yung kinuha natin since tag-ipit tayo, wala tayong budget. So 6,999 yung top of the line. Yung kinuha lang natin yung 5,000, no, yung top tier din daw pero mas mababa. May pan siya, yung top nila kasi yung panless. Anyway, so nagpa wheel alignment din tayo kahapon. Medyo sanay na tayo sa biyahe dito, no? Kasi pabalik-balik na tayo ng Matnog. First time ko bumiyahe ng Bicol gamit ang Civic, no? O Honda. Puro tayo Toyota eh. So yung Altis natin, nakailang balik na yun dun sa Bicol. Saka yung Hilux ni Airpat, no? So tingnan natin kung gaano ka-reliable tong Honda Civic, no? Pagdating sa long ride. Dito talaga matatry talaga natin to since we have 620 kilometers, no, to be exact, from Pasig. So malapit na tayo sa entrance na expressway. So pakapit muna tayo ng RFID. Pakabit muna tayong RFID. Sir? Sir? May nagkakabit na? May nagkakabit na?
So, tapos na tayo magpa-kabit ng RFID, no? Let's go. Tingnan natin kung gagana. Let's go! Oy, balance zero. Zero balance? My goodness. So, it's 7:39 in the morning. Dito na tayo sa loob ng SLEX. Kaya papasok lang natin dito sa loob ng SLEX. Papasok lang natin ng SLEX. Tignan natin, bigayin natin to. Patulin. Patulin ng FD. Kamusta experience sa long ride? Please comment down below, guys. Usap tayo. Alright, so pahinga muna tayo dito. Pahinga. Aga naman, ihi muna. Doon tayo, may Dunkin dun. Donuts. Kape muna tayo. Let's take a coffee break. So first stop natin dito sa may SLEX, no? Nagkape lang ako. So ito yung Honda FD natin na bago. Ayan. So that is Honda Civic FD 1.6 ay 1.8 S. Nice bike. Ayan. So stock na stock. Bagong ilamos lang kaya mukhang makintab. Stock mugs. Bagong tint din. Alright, so let's go. So back on the road tayo. Oh yeah. Caution kape, pero okay na yan. Alright. Base Skyways 550 kilometers pa. Alas 9 na tayo darating. Let's go. Tayo dito 2.9 km bago mag-exit na Santo Tomas. Medyo matraffic pero moving pa naman.
So guys, nagpa-full tank kasi ako nung isang araw. Nakaka 150 kilometers na tayo doon sa pina-full tank natin, no? Tapos yung nasa gauge natin, isang bar na lang bago magkalahati. So mga 2,000 yung kinarga ko kahapon, 2,000 sakto. Sabi nila malakas sa gas tong Honda Civic FD, no? Kasi 1.8 yung makina. Totoong mas malakas siya sa gas kaya compare doon sa Altis. Pero parang mas maliit yung tangke nito compare doon sa Altis. Kasi dati nagpapa-full tank ako sa Altis. Yung full tank ng Altis ko dati is around 2,300 to 2,500, no? Ito, nagulat ako, ang full tank lang nito. Sagad yun, ah. I mean, empty talaga yung tangke. 2,000 pesos lang yung napagas natin. So mas maliit yung tangke nito kumpara sa Altis. Kaya siguro sinasabi ng iba malakas sa gas kasi mabilis maubos, kasi mas maliit nga yung tangke. Anyway, nagpapasalamat pala ako sa mga subscriber natin, no? Sa mga nanonood ng mga videos natin, no? Maraming salamat. Naka 1,000 subscriber na tayo. Ang purpose lang naman talaga ng YouTube channel namin na to is for family, no? Gusto lang namin i-upload yung mga adventures na nangyayari sa buhay namin, no? Bonus na lang kung kikita tayo sa channel na to. Nalaglag yung isang camera natin na nakadikit dun sa salamin. Ayun nga, so bonus na lang kung kikita yung channel na to, no? Hopefully, kumita nga tayo, no? Dagdag income na din yun, makakatulong sa atin financially. Ang pinaka-purpose talaga nito, kaya ginawa namin tong channel na to, is yun nga, to upload every adventures nangyayari sa buhay namin pamilya, no? Kasi alam mo, pag YouTube anytime pwede mong tingnan, unlike nung itatabi mo lang sa kwan mo, sa PC mo, di ba? Mapupuno pa yung storage ng PC mo sa YouTube. Anytime pwede mo silipin. Tapos memories pa, di ba? For example, yung anak ko, maliit pa, sinumalan ko na tong YouTuber natin, no? Vlog natin kunyari, no? Makikita niya yung paglaki niya doon. Ganito pala, dito pumunta kami dito, ganyan. Which is nakakakondo kasi kunyari mag-isa ka, malayo ka sa pamilya mo, panoodin mo lang yung video na yun, di ba? So guys, it's 8 o'clock in the morning. Nandito na tayo sa Santo Tomas. So kaka-exit lang natin ng expressway. Maganda ang kan ngayon, no? Magandang kalsada kasi walang masyadong traffic. Ayan, usually dito ako nata-traffic sa Santo Tomas, San Pablo, yan, Alaminos. Pabalik-balik ko dito sa kan, nakabisado ko na tundaan. So it's 9:20 na in the morning. Dito na tayo sa Chaong. So province of Quezon. So nakaka 100 kilometers na tayo, guys. So more than 100 kilometers. So kung kayo'y uuwi ng Bicol or dadaan kayo dito, highly suggest, no, na mag-bypass road kayo. Tuwing may madadaan na kayong bypass road, makakalas tayo ng traffic. Since hindi natin dadaanan yung mga town proper na mga city na dadaanan natin, no? Ayan. Medyo may konting ikot lang, pero minimal lang naman. Sobrang konti lang nang madadagdag dun sa kilometer nyo. At least walang traffic, sipit sa gas. Anyway, ito yung unang bypass road na dinaanan ko ngayon. Ito yung Chaong bypass road. May dalawa pa ata tayong dadaanan. Another diversion road na naman tayo, guys. It's Candelaria Diversion Road. Iwas traffic ulit. So it's 10 o'clock in the morning. Sariaya, Quezon na tayo. Mali. Dapat doon ako nakadaan kanina. Hindi ko alam bakit traffic doon sa may papuntang bypass, no? Kaya diniretso ko na lang. Siguro there's something happened doon or may ginagawan daan. Matraffic pa naman dito. Anyway, kahit saan naman dumaan siguro traffic.
So problema ko dito, wala akong speaker, no, hindi gumagana yung radyo. Pagbalik ko na lang sa Manila natin ipa-check. So guys, ipa-project car ko pala tong Honda Civic, no? Unti-unti natin pagandahin. Do-document ko to, iba-vlog ko to kung ano yung mga ilalagay o ipapagawa ko man dito sa sasakyan na to. So guys, please support my YouTube channel. Please click the subscribe button. Maraming salamat. God bless. Thank you, thank you. So, Lucena na tayo guys. Lucena. So, first full tank natin dito sa Lucena. So, nakakakalahati na yung, kita ba? Hindi kita. My God. Ayan, kalahati na yung bar natin. So tingnan natin kung gaano kalami. Ayan, so ang total na nagas ko is 1629.80 point something, 29 to be exact, no? 29 liters. Ayan, 29. Malayo ata, di nyo makita. Anyway, so kinumpit ko yung pinultak natin sa Manila nung nakaraang araw. Nung nakaraang araw is, bago tayo maggas, ang tinakbo niya is 218, no? Ito ay 212. So dinivide ko siya dun sa pinapulta ko ngayon na 29 liters. So based on my computation, 7.2 kilometer per liter. Ay mali, tama, 7.2 kilometer per liter yung gas consumption nitong FD ko. Aray ko. Alright, pakita tayo ng bitukang manok. So nagpahinga lang tayo saglit sa baba. Let's go. tayo dito, kaliwa, ay kanan. Tayo dito, no, kanan. Diretso lang to, pababa. Ito na yung ilid ng dagat. Pagbaba mo dyan, ito yung usually nadadaanan mo dito sa Quezon.
So mag-aalas 12 na, 5 minutes before 12. Mukhang uulan. Medyo makulimlim ang panahon. Makulimlim ang panahon. Ganda ng dagat. O yan, nasa harapan natin, dagat yan. Ay naku, umuulan doon sa dulo. Laban naman yung ating laban naman ang ating sasakyan para dyan sa ulan. Bicol. Shoutout nga pala sa misis ko, no? I love you. And to my son, Drake, paglaki mo, maglo-long ride tayo dito. Ikaw magdadrive. Motor tayo, saka kotse or anything na gusto mong trip. Kung anong gusto mong trip. Alright, let's go. Sa anak ko, no? Sana paglaki mo maging mabuti kang bata. May takot sa Diyos. Panoodin mo tong mga vlog ni daddy mo para maalala mo yung mga adventure na ginawa natin. Alright. So doon pala kanina sa may bago umakyat ng Bitukang Manok, may nakausap tayo doon. Nagra-ride siya, papunta siya doon sa kabila. Nakalimutan ko ano isla yung tatawirin niya. Diyan daw siya sasakay sa Atimonan Port, no? Yun nilagpasan natin. So shout out sa'yo, kuya. Sorry, di ko na nalaman yung pangalan mo. Mag-ingat ka sa ride mo. And enjoy. Ito na ang tabing dagat. Nakakapoto yung dalawang nakamotor. Mukhang umuulan sa unahan natin. Kay Jarn Cyrus, shout out sa'yo, kuys. Di man tayo nakikita pero tropa pa din tayo. Peace. Umuulan. Ito na tayo sa Quezon, Plaridel, no? Medyo naulan dito. Guys, tingnan nyo yung aking windshield. Dumudulas lang yung tubig. Look at that view. Ganda! So 12 na ng tanghali, nandito na tayo sa Gumaca, Quezon. Siguro hinto muna tayo dito para kumain. Eksakto 400 kilometers papuntang Matnog. Tingnan natin, di wala pa pala tatanghalian dito. Mayroon tayo mananghalian. So, huminto tayo dito. So, nandito tayo sa may Gumaca Bypass Road, no? Nabitin yung isang truck na mabigat siguro ang laman nito. Puno sigurado to. Nabitin, hindi nakaahon. Kaya, ayan, nagbibigayan na lang muna. Buti wala nakatutok sa kanya, no? Kaya, guys, napaka-importante na magbigay kayo ng distansya, lalong-lalo na kapag paahon sa mga truck, no? Kasi once na nabitin yun, hindi nila kayang aatras yun, no? Hindi na nila talaga kayang umakyat. So kailangan nila ng buwelo. Ayan, sa daan, guys, bigayan lang. Kung nakikita nyo yung kulay blue doon, yung nakahintong truck, yun yung nabitin. Ayan. Yan yung nabitin si kuya. Nako, mukhang mabigat nga yung karga nito.
So guys, nandito na tayo sa Lopez, Quezon. It's 1 PM. So, kakain muna tayo. 372 kilometers pa. Alright. Ate, anong ulam? Ano po? Yung may sabaw po ay bangus na sinigang ng baboy, nilagang baka, papaitan ko. Uy, papaitan? Anong papaitan? Baka din po, sir. Nasaan yan? Ito? Ito po. Ito, may papaitan si ate. Isang ako niyan, tayo. Magkano yan? Ano po? 90 ang isang order. Isang order, saka isang kanin. Thank you, ate. Let's go. Tapos na tayo kumain. Banat ulit. Ito ang pangalawang beses ko na kumain dito. Unang beses noong nakamotor ako. Ang pangalan ng kainan nila dito sa may Lopez Bypass, no? Kainan sa Barrio. Alright, let's go! So kung mapapansin nyo, eto, nilagay ko yung tablet ko dito, no? Sakto may nagbigay sa akin ng holder, tablet holder. Shout out to Clyde. Paring Clyde, salamat. Napakinabangan natin yung tablet holder. Habang wala pa tayong pambili ng head unit, yan muna gamitin natin. Ayos yan, tinang. Ang laki. Ay, ito na ang simula ng Kalbaryo dito sa Quezon. Grabe lubak. Dito, kapag gusto niyo matry yung suspension ng sasakyan nyo, dito niya dalhin sa Bicol. Sigurado pagbalik nyo, palit suspension na kayo. So, eto, ang Kalbaryo para sa mga nakasidan. Ito, malalim to. Yan, ito guys, ang Kalbaryo yan dito sa Quezon, no? Marami pang ganitong klase tayong nadadaanan mamaya. Ay nako. Guys, ito ang sitwasyon dito sa Quezon. Alright. Nandito na tayo sa Calawag. Ito yung town proper ng Calawag. Grabe yung mga lubak na dinaanan natin, no? Ito, kita nyo yan. Pagdating ng Ragay, Sipokot, isa din yun. Let's go. Ito na yung Bicolandia.
Muna tayo dito. Tayo magpalamig-lamig muna dito. May painit pala. Kape. Alright, let's go. Let's go. Okay. Sa may no, lagpas ng Bicolandia. Time check tayo, it's 2:20 in the afternoon. So paglagpas natin dito, Tagkawayan na. So mga 8 hours driving pa siguro tayo or 7. Kumintulan tayo dun sa Bicolandia para mag-pictures, magkape. Alright, lalim. Grabe mga lubak talaga dito. Dating dito sa kanto, kakaliwat, kakanan tayo papuntang Tagkawayan. Pag dumiretso kasi tayo papuntang Camarines Norte yun, no? Tanlipmanan. Oh, shoutout nga pala sa aking brother from another mother, no? Martin Maglaya. Yan, taga dito yun si Martin Maglaya. Lubak. Yan. So, welcome to province of Tagkawayan, Quezon. So after this, Camarines Sur na. Medyo mahaba ito eh. Camarines Sur, province of Sorsogon. Mali. We're here na sa Camarines Sur, guys. Del Gallego, guys. So finally, nasa Camsur na tayo. Grabe ulan dito, guys. Buhos. 302 kilometers pa tayo, guys. Best dito kay Waze, past 10 PM na tayo makakarating naman na 7 hours pa. Para lang naman tayo naglalaro. Grabe. Puno na ng tubig yung gitna ng kalsada. Mapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Yun lang, guys. Sobrang lalim ng lubak days. Kailangan natin no? Parang sungka eh. Alright. Nandito na tayo sa Camarines Sur, Lupi, no? Kung gusto nyo bumili ng mga sangkalan, may mga nagtitinda dito sa gilid-gilid. Diyan ako nakabili ng sangkalan ko sa bahay, no? Ayun, dinaanan natin. So, tawaran nyo na lang pag bibili kayo. Usually, ang benta nila, yung maliit, 100 to 500, no? Yun yung range nung binibenta nila. Maganda yung sangkalan nila kasi matigas na kahoy yung ginamit. Mas safe yun kaysa dun sa mga plastic na chopping board. Tangkalikin ang sarili natin. Right. Aray ko, grabe lubak. So, dito na tayo sa Ragay. Dito, no? Dito na yung worst na daan. Sa Ragay. Dito ka masisiraan sa Ragay. Ano lalim mo? So karamihan ng mga malalalim na lubak o mga worst na lubak nandito. Ito na. Ayan na. Ayan na, ito. Grabe to. Lalim. Aray ko. So kung magbibikol kayo guys, magbaon kayo ng mahabang pasensya at madaming energy sa pagdadrive.
Lalo na kung Matnog ang pupuntahan nyo o tatawid kayo ng Bisaya. Ayan, no? Tignan nyo. Aray ko. Dito. Diba? Ganun kalala doon. Oh, ha? My goodness. Ay, naka. Kita nyo yun? Yung truck o may kembot? Ayan ang sitwasyon dito sa Bicol region. Sobrang lubak dito, nagtinda na yung mga tao. Yung taas. So 4:22 PM na guys, nasa Sipocot na tayo. Ito, take turns dito eh. So pahinga muna tayo dito sa may Shell, Sipocot, no? So naggas tayo kanina sa Lucena. Nakaka 207 kilometers na tayo. 2 bar na lang kalahati na. Aray ko! Tingnan natin kung aabot to ng Sorsogon, Sipocot. Ayan, kapag kumanan ka, papuntang Camarines Norte ulit. Kapag kumaliwa ka, pag kanan ka, papuntang Matnog, Sorsogon. So, pahinga tayo dito. Gusto ko yung CR dito sa may Shell, no? Shell Sipocot kasi aircon. So, from here, 238 kilometers pa tayo. Dito tayo, pahinga tayo dito. So, Sipocot na tayo. Ilang oras ba tayo nagdadrive? Ano oras ba? 4:39, 7 tayo umalis ng bahay. Ilang oras yun? 9 hours. So 9 hours. Dito na tayo sa Sipocot. So tayo muna tayo dito. Aray ko! Magagabi na guys, andito pa tayo sa daan. Malayo-layo pa tayo, around 206 kilometers pa, no?
Na-enjoy ko naman to gamitin yung Civic, kaya hindi ako masyadong napagod. Ay, mayroon siya na wala yung Altis, hindi ko alam kung ano. Nakaka-enjoy gamitin 4 years din sa amin yung Altis. Thank you, Altis. Eto, hopefully hanggang lumaki na si Drake, ikikip ko to sana. So libmana na tayo, Camarines Sur. Tibay ng tibay din ito. Grabe, hindi ko siya binibi yung takbo. Madiin siya pero hindi ko sinasagad totally, no. So medyo matanda na rin tong kotse na to. Pero ang ganda ng aircon nito, ang lamig pa din. Grabe, mas maganda yung lamig nito kaysa dun sa Altis ko dati. Malamig. So 5:47 na ng hapon, nandito na tayo sa Naga. Nakakaramdam tayo ng pagod pero hindi pa naman ganun kapagod. So 10 hours na tayo nagda-drive. Thank you, Lord. 211 kilometer na lang. 5 hours na lang. Let's go! Nandito na tayo sa Bato, Camarines Sur. 162 kilometers to go. 12 hours na tayo bumibiyahe, no? Kasama yung mga hinto natin. Siguro yung mga iba, yung mga malulupit mag-drive dito sa Bicol, no? Kayang-kaya na itong dire-diretso, ako hindi ko kaya. Alright, 7:18, Albay na tayo. Albay Province, Pulanggi. Pulanggi. Kanina pa to. Overtaken natin. Kamalig Albay na tayo. So Kamalig Bypass Road, ito yung dadaanan mo yung gilid ng bulkan, no? Makikita mo pag umaga. Napakaganda ng daan na to. Yun guys, so 9:48 na ng gabi. Dito na tayo sa Sorsogon City. Dito na ako dumaan sa may bypass, no? Diversion road. Ay, hindi pala, bypass pala to. Sa diversion road, medyo nalalayuan ako dun eh. Ito yung gilid ng SM, tinatawag nila dito sa may pier. Dito na tayo dumaan. Walang katao-tao. Travelers 9 pa lang dito, wala nang tao. Medyo mo umaampong pa din. Balita ko kanina, sobrang lakas daw ng ulan dito. So Sorsogon City Coastal Road ang tawag pala sa daan na to. Ayan, no? Sana kita nyo yung daan, no? Dilim. Alright. So, dito sa gilid ng SM dumaan. Pagdating nyo dyan sa dulo, kakanan tayo papuntang Matnog. Let's go! So 58 kilometers to go, Matnog na. Thank you, Lord. Maraming salamat. Good evening guys. Nandito na tayo sa Sorsogon, no? Nagpagas lang ako dito sa Petron. At ito na lang, ay wala na, hindi ko na mapakita sa inyo, nagagas na kasi. So parang 4 bars na lang yung natira sa atin since nagkarga tayo sa Lucena, no? So ang total na tinakbo natin kanina, Lucena hanggang dito is 402. Kaya isa pang matik. Ayan, 402 kilometers. Okay na? So naka 17. Tama ito, no? 1740 to. Parang kanina lang din. So 53 kilometers pa to Matnog, ano? Thank you kung mapapanood mo to, Doc EJ, Kuya EJ. Salamat. Pons, shout out to you. Thank you, thank you. Ayan, nandito na yung Honda Civic natin sa Sorsogon. Alas ka na, no? Alas 10 na ng gabi. So almost 15 hours na tayo nagda-drive. May pahinga naman yon, kain and ihi. Unat-unat din. Ito.
Sobrang sarap i-drive nitong Honda Civic, no? Yung VTEC niya talagang ang sarap. So, computein natin yung gas natin, no? So, ito, tumakbo tayo ng 402.9 kilometers. I-divide natin sa 31.11. Yun yung total liters na full tank natin ngayon. 31.11. Oh! If this real, long ride, guys. Naka ano to? 12.9 liters. Ay, 12.9 kilometer per liter ako. Not bad. So let's go, let's go. Nandito na tayo sa Matnog, no? So 11 PM na. 15 hours tayong nag-drive. Maraming salamat sa pagsama sa aking munting vlog, sa ating munting ride. Thank you so much. If nagustuhan mo tong video ko, please comment, share, like, and subscribe. Maraming salamat and God bless. Thank you, Lord. And till next vlog. Bye.